Protektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Isang linggo bago ang inaasar pagbuhos ng mga motoristang uwi ng probinsya para sa Semana Santa, presyo ng diesel posibleng tumaas na naman. Pero presyo ng gasolina, posibleng i-roll back. Mga bakasyonistang gugunitain ang mahal na araw sa probinsya, nagsimula ng bumiyahe para makaiwas sa siksikan. Bilang pag-iingat laban sa human trafficking, DSWD muling nagpaalala na ang mga menor de edad na babiyahe palabas ng bansa ng mag-isa o hindi kasama kanilang mga magulang, kailangan may travel clearance. Sa Barangay Saksi, tampok ang tradisyonal na pabasa tuwing Holy Week sa isang barangay sa Angon, Rizal. Mga lumang kopya ng pasyon at mga rebulto na gawa sa iba't ibang material naka-display sa exhibit sa simbahan ng Quiapo. Mga traffic enforcer ng MMDA, pinag-shorts muna ala Boy Scout para presko ngayong tag-init. At record para sa pinakamalaking dance fitness class sa buong mundo, hawak na ng Mexico. Saksi! Price hike sa diesel at rollback naman sa gasolina. Yan daw ang asahan ng mga motorista sa mga susunod na araw, isang linggo bago mag-Semana Santa. Pero dahil nananatiling mataas daw ang presyo ng mga produktong petrolyo, mabenta ngayon ang inilalakong tingi-tinging gasolina kahit mismong Department of Energy na ang nagsasabing delikado ito. Saksi si Bernadette Reyes. Isang linggo bago ang inaasahang bultong paglalakbay pa probinsya ng marami nating kababayan, nagbabanta pa ring sumipa ang presyo ng diesel. Gayunman, ayon sa Energy Department, posibleng mag-rollback naman daw sa gasolina. Nag-start yung nakaraang linggo na mataas, mas mataas kaysa previous, pero medyo bumagsak yung presyo, nagsusoften. For some products, maliit lang. Tapos, or even expecting rollback sa ibang produkto. Pero ang tanong ng maraming motorista, paano naman kaya sa mismong Semana Santa? Sa nakalat na datos ng GMA News Research, mula taong 2005 hanggang 2009, bago o sakto sa uwian sa probinsya ang pagpapatupad ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Nag-rollback lang sa Semana Santa noong 2010, pero balik taas presyo sa Holy Week noong nakaraang taon. Kaya ang Coalition Against Oil Price Increases magpapauna na raw ng babala. Bago mag-Holy Week ay mananawagan kami ng isang araw ng pag-iingay o isang noise barrage na March 30, ganap na alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. At paramdamin sa Administrasyong Aquino na hindi na po pwede yung wala silang ginagawa. Mahal na nga ang produktong petrolyo, pakiramdam pa ng ibang motorista, nadadaya umano sila sa calibration ng ilang pump station. May hangin ang kuwan na, pag kuwan nila, hangin na layo nun. Pagkakaroon mo, hindi mag-abot sa litro. Pagka mabilis yung bomba ng gasolina, medyo nababawasan yung litro ng namin. Kaya naman kahit bawal at lubhang delikado, mabenta ngayon ang mga inilalakong tingi-tingi o deboteng gasolina. Sabi nga ng ilang nagtitinda dito, mas maaasahan daw sila kung tamang sukat lang ang pag-uusapan. Bumili kami ng 1 litro, nilagay namin sa galon, tinakal namin sa litro, sa bote. Ano na siya, yung hindi umabot sa litro talaga. Sa taas ng presyo ng produktong petrolyo ngayon, lahat tayo gusto masigurong tama ang sukat ng produktong binibili. Pero ayon sa DOE, hindi raw masisiguro ang kalidad at kaligtasan ng mga produktong mula sa tingi-tinging gasolina. Ayon sa DOE, mas sigurado raw ang kalidad at sukat sa mga gasolinahan dahil regular daw nila itong iniinspeksyon. Yun nga lang, hindi basta-basta masusukat ng motorista kung tama nga ba ang kinakarga sa tangke. Kaya payo ng DOE, Tanuin kung may calibrating, bakit ba kayo? Chinek nyo ba yun? At least, maano yung mga gasolinahan na yung aware sila, na aware si consumers. Siguraduhin yan na nakaset sa zero yung pagbago bomba sa kanya. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Dahil Semana Santa na sa susunod na linggo, may ilang bakasyonista ngayon na piniling umuwi ng probinsya. Saksi si Maria Bulaklak Ausente.
Isa si Araceli Garcia sa mga pasaherong inabutan ko sa terminal kanina. Hinihintay niya ang sasakyang bus papuntang Northern Samar. Bukod sa bagahe, pagkain at inumin, baon din daw niya ang mahabang pasensya dahil 3 pamangkin ang kasama niya. Hinawakan tapos sobrang alalay kasi makukulot. Marami sa mga maagang magsisiuwi bago ang Semana Santa ay mga estudyanteng nakabakasyon na sa eskwela. Mas maaga ho dito sa terminal, mas maaga ho makakuha ng ticket. Sa ngayon, sapat pa ang mga bus para sa dami ng dumarating na pasahero. Katunayan, kada 30 minuto ay may umaalis sa terminal na ito. Marami na daw nag-a-apply para sa special permits at mahigit 200 na ang aprobado ng LTFRB. Ang mga dapat tiyaking handa na at maayos bago bumiyahe, dinagdagan na ng LTFRB. Blow bagets na raw ngayon ang dapat bantayan o yung brakes, lights, oil, water, air, gasoline, engine, tires at self. Meron sila dapat on-call na mga units o sasakyan just in case during the peak season ay kinulang yung nabigyan ng special permits at meron pang mga mag-a-apply. Usually po kasi sila yung nakakakita kaagad ng kakulangan ng sasakyan kasi sila po yung mga nilalapitan, tinatawagan ng mga pasahero. So pagka kulang na ay pinaabot naman nila kaagad sa amin. Nagsimula na ring dumami ang mga pasahero sa Eva Macapagal Terminal o Pier ng Maynila. Bakit ngayon po tayo umuwi? Next week pa yung Holy Week. Kailangan na po eh. Kasi para makasama yung pamilya. Wala na, pulibok na eh. Mahirap na rin, wala namang sakyan. Simula Martes Santo, inaasahang dadagsain na rin ang iba pang mga pantalan. Kaya may 6,000 tauhan daw ng Coast Guard ang ipakakalat sa buong bansa sa Semana Santa. Sana po pumunta sila sa pier o sa mga anumang mga terminal na mas maaga pa doon sa expected time na kanilang gustong alisan dahil pagdagsaan kasi ng pasahero ay asahan natin na medyo babagal ng konti ang pagsasagawa natin ng inspeksyon. Ang buong DOTC naghahanda na rin daw sa dami ng mga bibiyahe. Tulad ito ng aming paghahanda sa Undas, sa Pasko, sa graduation, na taon-taon naman ay nangyayari. Nasa blue alert status naman ang NDRRMC dahil sa inaasahang wet summer, habang ang PNP mananatili raw on heightened alert. Ako si Maria Bulaklak, ausente ang inyong saksi. Paalala naman sa mga magulang ng mga menor de edad na babiyahe palabas ng bansa ng mag-isa o hindi kasamang ama o ina. Kailangan ikuhan nyo ang inyong mga anak ng travel clearance mula sa DSWD. Bilang pag-iingat din daw ito laban sa mga sindikato ng human trafficking. Saksi si Ivan Mayrina. Ngayong bakasyon na sa mga eskwelahan, dagdag na rin sa mga nakikipila sa airport ang maraming estudyanteng mag-out of town o out of the country pa nga. Masayang panahon nito para sa marami. Pero paalala ng DSWD, kapag mag-isa bumibiyahe palabas sa bansa ang pasaherong 17 taong gulang pababa o di kaya hindi magulang kasama, hinihingan muna nila ito ng travel clearance. Nais lang daw siguruhin ng DSWD na hindi child trafficking ang nangyayari. Pagdating sa airport, tinitignan po ito ng mga sa Bureau of Immigration, lalong-lalo na kung ang mga bata ay nag-iisang nagbibiyahe at kapansin-pansin na hindi nila magulang ang kanilang kasama sa pagbiyahe. May mga cases na rin po tayo na nagamit po, no, na nangyari sa mga bata na naging biktima sila ng trafficking. Kabilang sa mga kailangan kumuha ng travel clearance sa mga batang bibiyahe palabas ng bansa, kasama ang tiyahin o tiyuhin, kamag-anak o kaibigan ng kanilang mga magulang. Maaari kumuha ng travel clearance sa lahat ng DSWD regional offices sa buong bansa. Ang application form, maaaring kunin doon, pero pwede rin itong i-download sa DSWD website. Bukod sa application form, kailangan din magsumite ng photocopy ng birth certificate mula sa NSO, kasulatan mula sa magulang o legal guardian ang bibigay pahintulot na bumiyahe ang bata, photocopy ng NSO-issued marriage contract ng mga magulang, passport size sa litrato ng menor de edad na bibiyahe, at photocopy ng passport ng kasama nitong bibiyahe. 300 pesos ang bayad para sa travel clearance. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Sa tuwing sasapit ang mahal na araw, nakaugalian na ng mga Katolikong Pilipino ang pagdarasal sa pamagitan ng pabasa. Sa ating barangay saksi, dinalo ng GMA News ang barangay Poblasyon Ibaba sa Angono, Rizal, kung saan buhay na buhay pa rin ang tradisyonal na pasyon. Saksi si Katrina Son. Sa pag-ibig, saka naman ang wika poon kong Diyos aniya. Isang linggo bago ang Semana Santa, nadatnan kong taimtim ng inaawit ang pasyon ng ilang taga-barangay Poblasyon Ibaba sa Angono, Rizal.
Noong Ash Wednesday pa raw regular silang nagpapabasa na magiging arawan na simula ngayong Biyernes. Kabilang sa kanila si Aling Rosie na halos 3 dekada nang nangunguna sa pabasa. Yung pabasa nung parang solemn na solemn talaga. Kasi miski naman nung araw, pagka ganyang mahal na araw, parang wala nang naglalakad sa mga karsada, sa mga, talaga ang maririnig mo lang yung mic doon sa mga pabasa. Dito sa Angono, gumagamit din sila ng mga instrumentong pangmusika. Pero maipagmamalaki raw nila ang kanilang pabasa na ang musika, inilapat pa ng national artist na si Maestro Lucio San Pedro. Iba ang pabasa dito sa bayan ng Angono. Dahil una, ang pabasa dito sa iba ang tono ng ginagawang pabasa na naririnig nyo sa bayan ng Angono kumpara sa ibang bayan. Naisip niya kasi alam mo naman sa ating sa Katoliko yung pagkanta isang parte ng talagang ritual ng pananalangin. Ito ang tinatawag na pasyong mahal. Ito nga ang dinadasal ng mga rosaryo kantada tuwing may pabasa. At sa kapal nga ng librong ito, naaabot sa mahigit 200 pahina, umaabot sa 13 oras ang pagdarasal. At pagkatapos nga ng pagdarasal, ay nagpre-prepare ang may-ari ng bahay ng munting salo-salo para sa mga dumalo. Nakikita ko po ngayon, ma'am, na busy po kayo sa pagpre-prepare ng mga pagkain. Ano po ba yung mga karaniwang inihahanda natin tuwing may pabasa? Pag may pabasa kami, yung almusal, merienda, tanghalian hanggang hapunan na po. Usually nahanda namin yung isda at gulay kasi bawal ang karne pagka Holy Week. Ipinakita pa sa amin ni Aling Joselinda ang higanteng kawan na kanilang pinaglulutuan tuwing panahon ng pabasa. Ang pamilya Tolentino naman abala sa pag-aayos ng altar. Ito ay parang panata namin, pagpapasalamat namin sa mga biyayang ibinigay sa amin ng Diyos. Sa gitna ng nagbabagong paraan ng pabasa ng ilan, may paalala naman ng simbahan. Ang pagpili nila ng music na mag-accompany dyan ay solemn. Yan ay magmamanifest din sa dissenting pananamit nila during that time. At nakakatuwa mang sabihin, mahinahong pagkain din at pagkakape habang sila ay nagpapabasa ng mga panahon na yon. Saka, syempre, walang sugal sana. Ito ay masabi na ng anghel na Para sa Barangay Saksi, Katrina Son nag-uulat.